po at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines ay nasa Zoom na natin. Sir Carlos, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Magandang umaga din po Sir Alvin at Ma'am Doris at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Pabor po ba kayo dito sa 4-day work week? Which means hahaba po ang trabaho ng manggagawa kada araw. Naunawaan po namin sa TUCP na kailangan talaga nating lahat ngayon mag-adjust. Ngunit bagamat pwede pong i-adapt yung 4-week work arrangement sa pribadong sektor, kailangan po per enterprise ho ang reference natin dito. Kailangan may consultation muna between the employer and the employees. Dapat walang kabawasan sa benepisyo at sweldo. At ayaw naman po natin mag 4-day work week at the expense ng occupational health ng ating mga manggagawa. Kaya hindi po ito pwede sa mga labor-intensive industries kagaya ng manufacturing, construction, mining at marami pa pong sektor. Teka muna, linawin natin, pag 4-day work week at kada araw, ay lalagpas na ng 8 oras, di ba? Oo, tama. O 10 na dapat. 10. Paano yun? Pag 10 hours ba, pag lumagpas ng 8 oras, dapat may OT na yun? O wala ng OT dahil wala ka rin namang pasok ng 3 araw? Lalabas 3 na yung day off mo. Kumbaga inipon mo. Ang amin pong tindig ay any work beyond 8 hours should be paid an overtime. So yung 2 oras po dapat overtime. May overtime premium yon. Ngunit batid din namin sa Department of Labor and Employment na yung kanilang labor advisory na mula 2004 pa ay actually nakalagay doon na pinagsisiksikan lang yung 40 hours sa isang linggo at hindi daw kailangang i-overtime. Kaya yun ho yung gusto naming repasuhin sapagkat yung 8 oras na trabaho, karapatan po yun. At kung magtrabaho po ng higit doon, 2 oras, dahil may dagdag pagod at mas gagabi ng uwi, kailangan merong overtime pay po yun. Hindi, teka muna. Kaya lang, nadadagdagan din siya ng day off eh. Di ba kung Saturday, Sunday, o may Friday na siya ngayon, bakit may overtime pa rin siya dun sa from 8 to 10? Opo, bagamat meron po siyang parang long weekend every week ang mangyayari sa kanya, ay kami po ay pinaninindigan ho namin na yung nakalagay nga ho sa labor code natin ay basta may higit na oras ng trabaho, higit do sa 8 oras, kailangan bayaran ng overtime. Hindi lamang binabayaran yung overtime dahil basta sumobra lang, dahil kinikilala ho natin na kung magtrabaho po kayo ng higit 8 oras, ay merong additional dapat na premium kasi mas mahirap po gawin yung trabaho ng higit 8 oras kasi lalo sa mga ibang industriya kung saan ang peak talaga, optimal mo talagang productivity is 8 oras at in fact ma-impact pa yung 8 oras na pahinga, 8 oras na kasama mo yung pamilya. Opo, pero teka muna, dapat mag-agree po yung kumpanya. Kasi pag tatalunan yan, partner, ako mag-aaway-aaway sabihin ng kumpanya, wala tayong budget para sa OT nyo. Lalabas ngayon, kailangan mo mag-alat ng budget ng OT from Monday to Thursday. Kasi lahat hanggang 10 hours. Mag-OT sila lahat. O mag-OT sila lahat kung tama ang posisyon ng TUCP, Carlos. Opo, kaya nga ho, yun yung consultation part, no? Hindi pwedeng basta mag-adapt ng 4-day work week nang walang konsultasyon sa manggagawa. Kung hindi ho mapag-agrihan, dito ho tayo sa existing na setup o kung gusto naman po nung ibang mga kumpanya na 4 days physical on-site work, no? Yung Friday gawin na lang pong work from home. Pwede rin ho yun, wala hong overtime naman dun sa setup na yun. Tama, pwede. Okay naman ang productivity niyan kapag ka mag-work from home. Okay naman po ang productivity ng work from home, lalo kung mga office work po. Basta pinapaalala lang namin na kung sakaling work from home, yung ibang setup kasi full off-site work from home, ay dapat naman yung internet allowance naman ay i-provide naman po ng ating mga employers. Dahil hindi lahat pwede work from home. Hindi naman. May mga trabaho na hindi pwedeng work from home. Kung nurse ka, hindi ka naman pwedeng work from home. Pwede. Janitor, hindi pwedeng work from home. Driver, security guard, hindi pwedeng work from home, Carlos. So, Carlos, maiiba talaga ang ating, kumbaga, anong tawag mo doon, partner? Oo, di ba? Maiiba? Opo, talagang naunawa naman natin yun. Nasa gitna po tayo ng krisis at ito pong mga alternative work arrangements po na ito ay mga temporary stopgap measures po para maibsan din yung nahirapan yung ating mga manggagawa. Kaya sabi namin, hindi nag-apply
nag-a-apply lahat yung compressed work week, hindi nag-a-apply sa lahat yung work from home. Kaya kami rin nananawagan din sa mga ibang measures para matulungan yung ating mga manggagawa, kagaya ng pagtanggal sa buwis, sa gasolina at kuryente, at pag-aralan din yung umento sa sweldo na mula noon ay nabinbin. Actually, yun ang susunod kong tanong sa iyo, Carlos. Hihirit ba ng dagdag sahod ang mga manggagawa kapag tumaas ang pamasahe at Yan. ngayong tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, at magkano? Mula po nung day 1 nitong 20th Congress ay nag-file na po kami nung legislated wage increase na 200 piso na pending po yan sa House of Representatives. Marami rin pong nag-file sa Senado at we urge yung ating mga leaders sa Kongreso at yung pamahalaan na reviewin muli itong mga proposals na legislated wage increase. Alam po namin na baka tumagalo ito ng walang certification as urgent ng Pangulo. Kaya nananawagan din kami sa Pangulo na utusan niya yung mga regional wage boards na pag-aralan yung pagbibigay ng tinatawag nating emergency cost of living allowance, yung e-COLA, na nasa along the range na hinihingi namin 100 to 200 pesos na mas mabilis po itong ibigay kaysa po sa aumento sa sweldo. In the meantime, na nasa gitna po tayo ng isang krisis. So magkano ang hinihingi na emergency cost of living allowance sa ngayon ng TUCP just to cover for the expected increase in the prices of basic goods, pamasahe, at yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Ang hinihingi pong emergency cost of living allowance ay tinapat na rin po namin doon sa hinihinging dagdag na aumento sa sweldong arawan. Yun yung 100 hanggang 200 piso na emergency cost of living allowance. At dahil nga ito isang emergency allowance, hindi po ito nagfa-factor in sa basic pay, retirement pay, or overtime pay. At ito po ay hinihingi namin in the meantime na may krisis po. Pero sabi rin namin, dapat patuloy din po yung pag-aaral ng Kongreso dun sa mga almost 1 year na pending na mga legislated wage hike measures sa Senado at sa Kamara. Just to be clear, Carlos, on top of the hirit na 100 pisong dagdag sweldo, dapat meron pang e-COLA habang dinidinig ang hirit na dagdag sweldo. Tama po kayo kasi kung ihintayin po natin yung sa Kongreso, but alam natin na March 18 mag-a-adjourn na naman sila sa para balik nila Mayo na, kailangan naman ho ng salbabida ng ating mga manggagawa. Kaya sabi namin kahit emergency cost of living allowance ay pag-aralan para meron naman kahit konting pandagdag sa take-home pay ng ating mga manggagawa, lalo yung minimum wage earners. Pero magkano yung hirit ninyo sa wage board? Yung sinasabi mo kasi legislated yan, hindi ba? Sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board for NCR halimbawa, magkano yung existing ninyong hirit? O wala pa bang hirit sa ngayon? Wala pa pong hirit Wala sa pa. ngayon, at actually meron ho kami fundamental position din kasi very dissatisfied na kami sa regional wage boards kaya tinutulak na namin sa Kongreso. In fact, may mga pending proposals na wini-welcome namin, pati yung pagbubuwag ng regional wage boards kasi puro barya-barya lang talaga makukuha natin dyan sa regional wage boards na yan. So wala pa kayong hinahain? Kasi pag legislated, maglalabi yung employers pa. Hindi sila papayag ng legislated. Kagaya nung nangyari ng mga nakaraang attempt. Mahaba-habang usapin yan. With rising prices of pamasahe, commodities, fuel, maghahain ba kayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board for NCR at magkano ang isisik ninyong dagdag sweldo? Yan po ipag-aaralan pa rin namin yung option na yan, pero for the last 3 years na sinusulong namin yung legislated wage increase, hindi na kami nag-file sa regional wage boards. At kung matatandaan natin, yung last wage order, ang 1-year anniversary nun is mga July-August pa. So July-August pa sila pwede magbigay unless may kilalanin silang supervening event. Pero for the longest time naman, wala silang kinikilalang supervening event kahit magtaasan yung presyo ng langis o kahit magkaroon ng gulo sa Middle East. Kaya patuloy namin sinusulong pa rin yung dagdag aumento sa sweldo mula sa Kongreso dahil ang pananaw namin talagang bulok na sistema na itong regional wage board system na meron tayo. Sir Carlos, sino po ba ang sasabihin natin na kumbaga ay magiging promotor o magsasabi na, kailangan may e-COLA na? Ang presidente? O legislation? Oo, or ang dole lang po ba yan? Pwede na? Ang
Ang Pangulo po, pwede po niyang atasan, kagaya ng ginagawa niya every Labor Day na inaatasan niya regional wage boards na pag-aralan yung mga wage levels natin. Pwede rin nung magpatawag din ang Department of Labor and Employment dahil siya naman yung chair ng National Wages and Productivity Commission ng isang stakeholder consultation, no, na malawakan, public consultation patungkol dito sa usapin ng emergency cost of living allowance, no. Almost more than a week na tayong nandito sa gitna ng gera sa Middle East, no. Wala pa ring konsultasyon na pinapatawag ang Department of Labor and Employment patungkol dito sa usapin ng sweldo o patungkol sa usapin ng compressed work week arrangements. Oo, so ang pinaka-immediate na kayang gawin ng presidente yung pag-utos na magbigay ng emergency cost of living allowance. Kasi yung legislative process mahaba, no? Matagal pa yan. Ano? Yung pinaka-immediate na talagang kayang-kayang gawin at pwedeng makatulong sa mga manggagawa, yung aksyon sa ECOLA. Na, magkano yung ikaw? 100 per day? 100 pesos? Opo, 100 to 200 pesos per day. Naku, hindi ba masakit yan, Carlos, sa mga employer? Masakit talaga sa mga employer. kumpanya. Sabihin na wala kaming perang pangbayad dyan. Yan na nga. Opo, naintindihan naman ho natin lalo yung mga maliliit ho, yun yung major priority naman natin. Although exempted naman po sila, no, from existing wage orders by virtue ng Barangay Micro Business Enterprises. At unfortunately, yun din ho yung naririnig natin sa kanila kahit nung medyo maayos pa yung panahon, maayos yung ating ekonomiya, na laging hindi sapat, na hindi nila kayang bayaran yung aumento sa sweldo ng ating mga manggagawa. Siguro lalo ngayon na may krisis, no, dapat lahat naman tayo ay mag-share dun sa sacrifice at hindi lang ho manggagawa yung naiiwang nagtitiis, nag-a-adjust, nagsasakripisyo para po tayo ay makalagpas dito po sa krisis na ito. Sir Carlos, yung sa pandinig po, pag sinabi niyong piso ang hinihingi ninyo, hindi po ba't parang ang liit? Paano piso? Yung karagdagan doon sa wage hike, doon sa sweldo. Hindi piso, 100. Ay, sorry. 100. 100. Napakaliit. Ano mabibili mo doon? Or paano po ba maipapagkasya yon para masabihan naman, magsabi naman na nararamdaman namin ito. Lalo na ito nga kung magbababa po ng ECOLA. Opo, talaga literally ito pong 100 hanggang 200 piso po talaga ay salbabida lang muna ng ating mga manggagawa dahil kung ang pinag-uusapan natin kasapatan ng sweldo, talagang napakalayo pa po natin. Sa Bangsamoro po, 411 pesos lamang. Sa National Capital Region, pinakamataas na 695 pesos. When we know for a fact na 1,200 pesos na po yung nakabubuhay na sweldo. Ngunit alam naman po natin na medyo mahirap po yung panahon na ating kinakaharap, for all, pamahalaan, employer, tsaka worker. Kaya tingin ho namin yung 100 hanggang 200 piso kahit in the form muna ng emergency cost of living allowance ay concrete, actionable at reasonable para po sa lahat ng sektor para kahit papano may dagdag na take-home pay yung ating mga manggagawa. Yung ECOLA, linawin natin per day yun, di ba? Yung 100 to 200 pesos kasi masyado namang maliit kung per month yun. Niya. Per day yun, Carlos, ano? Tama po, per day po yun. Kagaya rin po yun ng aumento sa sweldo. Per day po ang When usapan. was the last time na nagkaroon tayo ng ECOLA? Na sinasabi ko kay Bigornia, naalala ko siya dati. Nung bata-batang reporter pa ako, yung salitang ECOLA na yan eh. When was the last time we had that? Nagkaroon ng cost of living allowance din under the administration ni President Gloria Macapagal Arroyo nung nagkaroon ng economic crisis din noon. So ang nangyayari po, binibigay muna as cost of living allowance pero actually ang in practice hindi naman na nababawi yon. So ini-integrate na siya sa next wage order. So it forms part na of the basic pay. So after some time, nagiging kasama na siya sa basic pay. So 2000, kailan ba si Gloria? 2001 to 2010? Oo. Kasi 9 years yun eh. Oo, Nalala tama, mo, tama. yung gitna ni ERAP, kinuha niya Kinuha niya. So, the last time we had an ECOLA, 2001 pa? Mga yata yun, mga 2007 if I'm not Gitna. mistaken. So, gitnang ahead ng 2008 crisis. Oo, gitnang termino na ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matagal-tagal na rin na Oo. nagkaroon tayo ng ECOLA. Sige, Carlos, harinawa ay mapagbigyan, Kasi kawawa din yung ating mga manggagawa. Thank you, Carlos. Maraming salamat. Mabuhay ang TUCP. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay din po kayo.
Si Carlos Miguel Oñate po, ang tagapagsalita at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Ano, meron ka bang